Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from my Sagari channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos, update. At kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Pisces? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mga hagilap? So guys, tingnan natin at himay-himayin na natin yan. Angel Spirit. So this is something high faces. So this is something hidden agenda or hidden enemies. So may mga bagay dito na parang nakatago or may mga bagay na hindi mo pa lubos na nakikita, no? At sinasabi dito na magtiwala ka lang sa ating mukbang. May kaba dito sa something spiritual insight, no? May pangitain at may mga bagay na ipapasilip sa'yo. This is something emotional stability, no? Parang bibigyan ka ng parang panatag na kalooban. So let's see. Additional messages. So this is something Five of Pentacles in reverse. So some of you guys magkakaroon ng financial recovery, no? Kung makaka-recover na about sa finances, so this is the Four of Swords by your intuition. Lagi kang makikinig sa gut feeling mo. Lagi kang makikinig sa vibration or inner voice mo. So let's see. And because this is something rest, no? Kailangan mo rin magpahinga. And because this is something Four of Cups by re-evaluate or analyze. So kailangan pag-isipan, no? This is something refusing offers. So may mga bagay na parang naguguluhan ka pa. O may mga bagay na parang hindi ka pa sigurado. At sinasabi din sa'yo dito na kailangan na, kumbaga kapain mo muna, no? Gamay-gamayan mo muna. At kumbaga mag-focus ka na kumbaga for negativity para kumbaga pakawalan, no? At kumbaga alisin mo yung mga nagsisilbing negatibo sa buhay mo. This is something it's our moment for a major changes or something sudden changes, no? Kumbaga may mga bagay dito na may mga makakasira o may mga bagay na aalisin sa'yo na makakasira or may mga bagay dito na hindi mo akalaing magbabago, unti-unting magaganap or biglaang magaganap, no? So let's see. This is something chaos, no? Destruction. And because this is something the devil card, see? This is something a devil energy with a black magic involved, no? And because this is something the devil card for temptation or either abusive or negativity or something toxicities. Okay, the high faces represent the page of wands, so something good news, new ideas, no? Kumbaga marami pumapasok sa iyo sa isip mo na kumbaga it's either creations, creativity or something like, kumbaga binibigyan ka ng mga bagong ideas. So ibig sabihin nito, kumbaga may mga unexpected dito na hindi mo akalaing kumbaga magkakaroon ng magandang balita o magandang opportunities. So grave it, no? Basta kailangan mo muna kumbaga gamay-gamayan at kumbaga himay-himayin at kumbaga pakiramdaman, no? Kung itong offer na to, it's good for you. No? This is something an inner voice or inner calling na kumbaga tinatawagan ka dyan or something na parang lalakas yung pakiramdam mo. Kung itong bagay na to ay kumbaga in a good way or in a good company or something. Kumbaga itong bagay na to ay maganda ba idudulot, no? Dito or this is something benefits of yours. Kung maganda ba ang kumbaga hangarin nito. So may mga bagay dyan na hindi mo pa lubos na lalaman pero kumbaga magkakaroon ka ng kaba or something na suspecha or either na pakiramdam. So this is a Five of Pentacles in reverse. Represent the star card for healing. See, I told you, recovery. So talaga sinasabi dito, malaking factor talaga ang recovery ngayon na magaganap ngayong buwan na to. No, ito yung buwan ng kumbaga healing process or healing progress. So let's see guys, no? What is the Four of Swords? So this is something the King of Cups, devoted for the person. Guys, oh my God. Yung person mamahal na mahal ka, pero oh my God. No, kumaga tinatarget siya sa utak, no? Or kumaga ginugulo yung utak niya. Kaya maaring this is something confusion. Or may mga bagay dito na parang nililito siya. Or parang, di ba, nag-struggles yung utak niya or mind niya dito.
No? So, let's see what is the Four of Cups. And of course, to represent the Hangman. So, see, umiwas kayo sa mga pagkain galing sa labas or umiwas ka sa pagbibigay o pagtanggap ng ng pagkain, no? Kumbaga, may mga bagay dyan na parang, kumbaga, dinadaan. This is the hinging by lutang, balisa. It's either gayuma, guys. So, let's see. So, let's see the Tower moment. Represent what? The Tower moment represent the Sun card. Now, this is of your positive outcome. Now, magiging maganda ang kalalabasan nito. Now, gamay-gamayan mo lang, lakas ang magpakaramdam mo dahil may mga bagay dyan na ikasisira or yung ikasisira na yan ay may magandang dahilan. No? Parang like I mean a beautiful disaster. No? Kumbaga, nasira niyan dahil may magandang dahilan. Kumbaga, inalis yan yun pala may dahilan. Ganon. Magandang yung kumbaga, reason yon kaya inalis yon. Kumbaga, akala mo, kumbaga, malaking pagkukulang o pagkawala doon sa bagay mo yon. Kumbaga, hindi. Kumbaga, isang bagay yun na this is a great blessing. So, let's see. What is the Devil card? So, this is the Ace of Sword, no? Mental clarity. So, maaring na, kumbaga, nagdaan kayo sa kulang. Maaring, kumbaga, ito yung magsisilbing kaliwanagan or may mga bagay na pinutol nyo na or maaring napagtagumpayan nyo na, no? With the Devil card, no? Maaring tinapos nyo na yung kulang or something gawa sa inyo, sumpa or ano man yan. Maaring tapos na. So, let's see what is the High Priestess in the Page of Wands. Represent the Moon card. So, see, this is the Star, Moon, and Sun. Ibig sabihin, naka-line up na ang posibleng mangyari sa'yo ngayong buwan na to na magdadala sa'yo ng healing. Oh my God! Ibig sabihin sa'yo dito, ito na yung paglabas ng katotohanan, ang paglabas ng a blessing na para sa'yo. So, this is the Five of Pentacles in reverse. The Star card represent what? The Ace of Cups. So, see, this is something a love offer or something, I love with the God, no? Parang ito yung magsisilbing pagbabago or bago simula sa iyo dahil sa pagmamahal at pagtitiwala mo sa ating Panginoon, bibigyan kanya ng pagmamahal na kumbaga walang katulad, no? Walang kawangis. Ganun. This is something the Four of Swords because the King of Cups represent the Three of Wands for waiting for soul, waiting for a ship. Ito na hinihintay mong tao, no? Darating na siya or itong bagay na gusto mong makita or kumbaga dumating or bumalik, maaring kumbaga nagkaroon kayo ng separation or kumbaga bigla na siyang hindi nagparamdam or may mga bagay na kumbaga itong tao na to yung kumbaga umalis sa'yo, no? Bigla na lang nawala or either na kumbaga nagbago na siya. So this is the moment parang ibabalik siya sa'yo, no? This is something waiting for a soul, waiting for a ship, for trouble. May trouble dito. The Ten of Cups with the represent the happiness. With the Four of Cups represent the Hangman, no? Kumbaga sinasabi dito na kumbaga, baguhin mo yung perspective mo, yung mga bagay na alam mong nagkakahatak ng negativities mo, baguhin mo na yan, alisin mo yung mga negativities, at kumbaga, marunong ka dapat kumilatis at marunong ka dapat makiramdam yung mga tao sa paligid mo. Kasi meron dyan, kumbaga, bibigyan ka ng impormasyon para guluhin ka lang, hindi para i-motivate ka or para paalalahanan ka, hindi. Para, kumbaga, maging paranoid ka, mag-isip ka. So, let's see what is the Tower moment of the Sun card. Represent the Five of Pentacles and the Five of Wands in reverse. So this is something ibig sabihin ng kasi ang upright is something a complication, but eventually this is something reverse, compromise, no? Or something end of the conflict. Tapos na yung komplikasyon, tapos na yung pagkasira, ito na yung mga bagay na mabubuo na. Kaya kumbaga lumabas in the Sun card, tapos nag-represent ng Tower moment for destruction or chaos, no? Kung ano yung mga bagay na nasira, yun yung magsisilbing kabuuan, no? Kumbaga nasira siya, yun pala parang i-reveal o parang itatayo siya ng panibago at kumbaga mas matibay at mas malakas na pundasyon. So let's see what is the Devil card and the Ace of Sword. Represent the Knight of Sword in reverse. So this is something no more anxieties. This is a light and end of the tunnel. And of course recovery for improving, let go of negativity or stress. So ibig sabihin papakawalan mo na ang kumbaga kung ano yung kumbaga humakatak ng negativity sa'yo or kumbaga nagbibigay stress sa'yo. No, ito yung mga bagay na parang lilinawin sa'yo na mawawala na lahat ng mga bagay na kumbaga nakakahatak ng negativity sa buhay mo. Kumbaga itong bagay na ito paglilinaw or paglilinis, no? Ng gawa ng kung ano man tong elemento, gawa ng tao, gawa ng kung ano man yung mga bagay na nakakasira, no? Sa buhay mo, no? This is something spiritual, no? So
it means, kumbaga, may kinalaman sa spiritual na kahit anong tiyaga mo, kung kumbaga ginawan ka ng kamalasan talagang, di ba, hatakin talaga na kahit anong pagpupursige mo, ganun pa rin mangyayari. But eventually, tapos na. Maaring nasolusyonan mo na, may protection ka na, it's a good part. So let's see what is the outcome. Pero kung nandun ka pa sa point na nag-struggles ka pa, kaya siguro ganyan yung situation mo for longest time, no? Ang tagal mo ng ganyan stress, paulit-ulit yung cycle mo, it means nandun ka sa stages na nasa cycle ka ng negative or something black magic involved. Kaya paulit-ulit po yun. This is something for the outcome is the justice. Karma is waving. So, ibig sabihin dito, this is a karmic justice or something, consequences na maaring kumbaga ipagkaloob sa'yo. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo, ay yun nakaani mo. Kung ano yung mga bagay na ginawa sa'yo ng tao na yun, ibabalik sa kanila. At yung mga bagay na ninakaw nila na kumbaga dapat ay magiging matagumpay ka, yun ang ibabalik sa'yo at pagpapalain ka. And of course, this is something the Four of Cups, by saving money, protect your power, protect your energy, protect your territory. Ibig sabihin dito, kumbaga, this is the moment na parang pangahawakan mo na to, no? Parang, kumbaga, magiging maingat ka na. Hindi ka na basta-basta magtitiwala, hindi ka na basta-basta magpapabudol, o hindi ka na basta-basta malilin lang ng nino man. So, let's see what is additional messages with career or finances. This is a Ten of Swords. So, this is a backstab, sabotage, but this is something ending, no? Parang sinasabi dito, maraming mga taong, kumbaga, sumusubok na pabagsakin ka, sumusubok, kumbaga, tirahin ka patalikod or something na sirain ka, no? But eventually, guys, this is something in the Ace of Pentacles. Pero mas lalo kang pinagpapala, no? Kumbaga, dahil hindi mo pinatulan at hindi mo, kumbaga, dinungisan ng kamay mo para makagawa ng isang bagay na alam mong babalik sa'yo, no? This is something karma. Maaring binigyan ka ng pamamalas, no? Maaring, kumbaga, gumawa ka ng solusyon at ito, na kumbaga, binalik na sa kanila at maaring nagiging masagana na ang buhay mo. Or either, guys, no? Kumbaga, may mga utang sa'yo yung mga tao na yan at niloko ka. And of course, wag kang mag-alala, malaki ang balik sa'yo niyan. But malaki ang singil sa kanila. Ganun po yun, no? This is a financial new beginning coming in for you. So, let's see additional messages. And because this is something, Eight of Pentacles, no? Habaan mo lang yung pasensya mo. Trabaho lang na trabaho. Kumaga, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Kahit anong pilit nilang pabagsakin ka, huwag ka mag-alala. Hindi ka mabubuwag at hindi ka masisira. So, let's see additional messages about sa love life. Sa love life mo, this is a Three of Cups with a third party. So, pagdating talaga sa pag-ibig mo, may third party talaga dyan. This is a Queen of Wands by confident, lakas mo ng loob mo, lakas mo ang pakiramdam mo. This is a Five of Cups by regret or disappointment, no? Kumbaga, pagdating sa love life, kumbaga, marami kang talagang pinagsisisihan, pinaghihinayangan, at may mga bagay na kailangan mo na talagang pakawalan, abandonment, no? Kailangan mo na bitawan. So, let's see. Additional messages. So, this is something, Five of Swords. Nagkakaroon ng self-sabotage not because of your action. Or dahil, kumbaga, marupok ka, or dahil talagang martir ka, no? Kumbaga, alam mo na yung totoo, nagbubulag-bulagang ka pa. So, let's see what is additional messages pagdating naman sa health. So, health mo, this is a Knight of Wands, no? Silence, no? Kumbaga, tikong bibig ka kahit na may nararamdaman ka, hindi mo iniinda. This is something investment, no? Kumbaga, nakatuto ka sa negosyo, hanap buhay mo, or either, guys, this is a moment na kailangan mo na mag-invest sa health mo. No, masyado ka siguro matipid, masyado mong, kumbaga, tinitipid yung sarili mo. This is the moment na kailangan mo kumain ng masusustansya, or kumbaga, ng mga healthy foods. This is the King of Swords with the stop the pattern. Putulin mo yung mga, kumbaga, bad habits, no? Or something unhealthy food. This is the Six of Pentacles. Kailangan mo give and receiving something by the universe with a balance. Kailangan mo maging balance, emotional, practical, physical, and mental. Kasi malaking factor yan pagdating sa health issues mo, no? Kumbaga, kailangan, maging balance ka sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo. So, let's see, guys. Additional messages tayo with the romance angels. Oh, diba, loko? Sinihingal ka na. Charis. Diba? Pagod si Atash Unity. So, let's see, guys, no? What is the romance angels for Mystic Love Oracle deck? Teka lang, hinga muna tayo. O, diba? Para tayo nag-wrap. Gusto kong ipahatid kasi, guys, kahit na, diba, gusto ko mambagalin, pero hindi ko mabubuo yung gustong sabihin ng ating gabay, ha? So, eto na, what is the romance angels for Mystic Love Oracle deck?
And this is a break off and of course ending and forever. No, maaaring kailangan ng tapusin or maaaring tapos na. No, this is something break off. And of course this is a divine intervention. Paalala ka sa mga ng ating pinapaalala ka ng ating gabay na you need to pay attention. Meron ditong salamin na basag na maaaring nagre-reference to the third party, or either this is something time for reflection na kumbaga kung ano yung mga bagay na gagawin mo ay gagawin niya din sa iyo. So this is something mirroring, ha? Maging maingat ka. Paalala sa iyo ng ating divine, this is something compromise, making changes, na may mga pinangako dito na maunti-unti na mababago at unti-unti nang ipagkakalob sa'yo pagdating sa love life. Sige nga, one more card please. And because this is something a black obstacle, no? See? Baka meron dito nagsisilbing black or something nagbibigay ng mga pagsubok sa'yo. Kaya patuloy yung pagsubok kasi sa'yo, kumbaga binigyan ka dito ng kumbaga inano ka, sinat ka for more negativities or something, kumbaga para malasing ka, para kumbaga maghirap ka, no? Binlock ka dun sa kaya ito, kumbaga nandun ka sa point na parang punong-puno na ka ng mga obstacle o something challenges sa buhay, no? Kaya hindi ka nauubusan ng mga problema, no? So let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages, represent what? So this is something pregnancy. So maaaring magbuntis ka o maaaring magkaroon ka ng bagong negosyo or bagong hanap buhay, no? This is something blessing coming in for you. And they express your individuality. Allow your true self to shine. So, because of your awesome. So, ipakita mo sa sarili mo or ipakita mo sa ibang tao na kung sino ka talaga, no? Kumaga, kailangan mo mahalin yung sarili mo dito. Huwag kang magpanggap. Kailangan maging totoo ka sa sarili mo. What is the yin and yang oracle card? And because this is something spy watching, looking at you, no? May sumusubaybay at meron talagang kumukuha na information sa iyo. I don't know kung anong eksena nito, pero ang lakas ng energy with an evil eye, no? Kumbaga lahat ng mga mata sa lahat ng mga tao sa paligid mo, yung mga mata nila nakatingin sa iyo. And this is something forming structure and solid foundation na kumbaga malakas ang pundasyon mo at maaaring kumbaga hindi ka nila basta-basta mapapabagsak. And of course this is something family, home, and commitment. Kumbaga, you are family-oriented rather, no? So, let's see, guys, now, what is the synchronicities? For synchronicities, let's see. And there's a magician. See, I told you, meron talagang mangkuha. Ang lucky factor, may mangko dito. And of course, this is something finder of the lost, no? Kung baga hanapin mo kung bakit nawawala o bakit inaalis o bakit nangyayari lahat ng mga bagay-bagay. Kung bakit ang bilis maubos, ang bilis mawala, no? Dahil may dahilan. And because this is something night vision. Tama yung hinala mo, ha? Marami pupasok sa panaginip mo. Or either, guys, hindi ka makatulog, hindi ka mapakali, or kung baga balisa ka pa rin, no? So, let's see what is the Money Move Oracle deck. Represent what? Money Move Oracle deck represent an ending. So, this is something in transformation. It's time to say goodbye, no? Sa mga bagay o cycle sa buhay mo na kumbaga paulit-ulit na lamang. And this is something limitation. Bigyan mo limita yung mga bagay or control sa situation mo. Let go of your worries. Pakawalan mo, no? This is something power, no? You have the power to change your life and you have the power to create your true desires, no? Kung ano yung mga bagay na hangarin mo, kaya mo i-manifest yan. Basta may mga bagay dito na kailangan mo mag-set ng boundaries para, di ba, kung ano yung blockages or ginawa sa inang eksena na yan, kumaga, di ba, kumaga kakalasin yan at kumaga tutuloy-tuloy na yung biyaya para sa iyo. So, let's see, guys, what is additional messages for Magical Fairy, for Archangel Michael? For Archangel Michael, represent your inner guidance, real and trustworthy. So, yung mga gabay mo ay mapagkakatiwalaan naman daw, ha? And because this is something, honor and trust your feelings. So, lagi kang makikinig sa gut feeling mo, sa sinasabi ng puso't isip mo, guys, no? Iba yung inner voice or something vibration. And this is something, make a commitment. Kung gusto mo yung ginagawa mo, mag-focus ka dyan. No? Kumbaga nandito ang ating Panginoon, ang ginaguide ka, no? This is a divine purpose. Kaya, magpatuloy ka. Angels answer represent what? You're ready. Wow. You're ready. So, sinasabi, you're ready within the next few months. The perfect timing is coming in for you. No? Kung sinasabi dito, maghanda ka at may mga
susunod na buwan may magaganap na pagbabago at this is the moment para makuha mo na at talagang, 'di ba? Abot kamay mong mapasalamatan or abot kamay mo mapanghawakan tong bagay na to na maaaring magdala sa ng recovery, no? Tapos na at maaaring tatapusin na. For the chakra messages. And this is the discovery. So, see, marami kang madidiscover, marami kang malalaman this time. This is a soulmate connection. See, kumbaga matatagpuan at makikilala mo pa yung taong para sa'yo. And this is something in pace at makikilala mo yung taong humaharang sa'yo. Diba? Yung tao na to, yung pala yung laking inggit sa'yo. Sa posting by social media, guys. And this is a red for survival. No? Kailangan mo mag-survive. Or either you are also survivor, no? This is something fire for purification, for transmutation, paglilinis, no? Lilinisin na sa hanay mo, kung may aalisin sa eksena mo, yung pala may mga bagay dyan na pinapakita sa iyo kung sino ang totoo at sino ang hindi, no? Sa paligid mo. And this is something confident. Lakasan mo ang loob mo, ha? And this is something third eye, clairvoyance. Di ba, sabi ko sa nga, meron kang kakayanan, no? May you have a spiritual gift, spiritual abilities, or you are also spiritual gifted. And there's a breath of the cosmos. So, may will, micromanaging the universe. May mga bagay dito na ipagkakalob sa'yo ng universe kung talagang ayon sa kalooban ng Diyos. And this is something you're not for everyone. So, this is something weirdness, no? Kumbaga, kaya huwag ka magtataka bakit parang, kumbaga, hindi parang, yung loob mo sa iba ay parang mainit ang dugo mo or mabigat ang loob mo. Kasi, kumbaga, may ganun kang, may ganun kang kakayanan or katangian. Kasi may mga negativities na ayaw i-attract ng sarili mo, no? There's a service, no? Kumbaga sinasabi dito, you are public servants, no? Maaaring kumbaga naglilingkod ka, nakakatulong ka sa ibang tao, and this is a judgment, no? This is something uniqueness. All the challenges that you've done is something uniqueness o sa own signature. No? Kumbaga kakaiba at kumbaga bukod tanging, kumbaga yung mga karanasan mo ay isang hakbang, no? Or isang proseso patungo, no? Sa ipagkakaloob sa iyo ng ating Panginoon. So let's see. Additional messages, and this is something school lesson. So see, marami kang matututunan. And this is something nutritions, no? Kumbaga kailangan mo na fruit and vegetable talaga, guys. Let's see what is the romance angel, surface and white. May sense ako dito, kailangan mo mag-blender, guys, ha? Kailangan mo mag-blender dito ng ng watermelon. And of course, kailangan mag-blender ng pagsasamahin ng watermelon and of course carrots na makakatulong yun sa'yo. Let's see. And this is something let go of control issue. Pakawalan mo rin yung mga bagay na hindi mo kontrolado pagdating sa relasyon. And this could be the one. Maaring siya na talaga yung para sa'yo. And this is something new love. Na talaga itong tao na darating sa buhay mo ay bagong pag-ibig at maaring siya na. Pakawalan mo yung mga bagay na hindi kontrolado. Surrender to the divine, no? Hindi mo kailangan bantayan, hindi mo kailangan anuhan yung tao na yan. Kung talagang magloloko yan, yung taong to ay para sa'yo yan. So let's see what is the energy. And there's an action. So this is something to joining forces for action. And this is a connection. See, this is something connected with the love. Talagang, di ba? Talagang malaking factor ang love life din sa buhay mo. Para kapag may love life ka, motivated ka na, kumbaga kayang-kaya mong gawin yung mga bagay na hindi mo kalaing kaya mo, no? May superpowers kapag pag in love ka, take your time to make a decision. Take your time to breathe out. No, kailangan mo ng oras para huminga, mag-unwind, no, pag-isipan, kung ano yung mga bagay-bagay na mga plano mo. And because this is something balance spiritual and practicality. So, kailangan mo maging balance. No, hindi pwedeng very emotional ka lang. No, kailangan pag-isipan mo yung nangyayari. Kumbaga, hindi na pala siya tungkol sa material lang It's all about spiritual and practicality. So, kailangan maging practical ka na it's not all about money. And of course, it's not all about love. It's all about spiritual, guys, no? It's a plan of God na lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ay proseso ng ating Panginoon na para ipagkaloob sa iyo yung mga bagay na para sa iyo. This is something emotional running high. This is something emotional. Na magiging emotional ka. It's either tears of joy or kumbaga parang iyak ng pasasalamat, no?
And listen to your intuitive feelings, no? Sinasabi dito, lagi makikinig sa nararamdaman mo kasi hindi ka niyan ibibigo, guys. For Jesus' loving quote said, be a good comforter, your faith has saved you well. Be a good comfort, your faith have made you well. No, ibig sabihin dito, kumbaga may mga bagay dito na maging, kumbaga, matuto kang, kumbaga, umunawa, no? Matuto kang, kumbaga lumapit sa mga tao sa paligid mo kung ano yung mga bagay na nararamdaman nila, no? Hindi pwedeng dead lang. Kumbaga tignan mo kung ano yung mga nararamdaman nila. Dahil kung paano ka manampalataya at kung paano ka tumulong sa iba, ganun din yung pagkakalob sa'yo ng buong buo, no? So let's see what is the angel's number. And this is a 1616 for readjustment. So kailangan mo mag-adjust ha. So, sinasabi dito, overcoming obstacles. Oh. Your level of self-control is sufficient to make things right on the horizon in the possibility of begin a new romantic or platonic friendship, as well a chance to begin life new with a person from one past every will fall into pieces. So, see, may mga bagay na nakaraan na, may mga bagay na inalis sa buhay mo. Kumbaga, kung yung mga tao sa paligid mo ay kumbaga na-betray na sa'yo, niloko ka, ginrider ka, wag mo nang ibalik yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, no? Kumbaga yung mga kaibigan mong, di ba, kung nag-re-friend ka na, pag friendship over ka na, no, don't make a friend again, no? Kumbaga, wag mo na i-re-friend kasi kumbaga mahirap. Kumbaga pag yan kumbaga pinapasok mo ulit sa buhay mo, maaaring kumbaga guluhin, sirain ulit yung mga plano mo. Kasi mamaya yan pala yung toxic sa buhay mo or something evil eye. Diba? Siya pala yung malaking ngit-ngit or kumbaga malaking inggit sa'yo. What is the messages of life? And this is on simplicity, you know? Today, I choose to simplify my life as I do so. My burdens lighten, I release my ego need to understand, to probe, and to control. Instead, I undertake every task with an open, humble heart. Seeing through the eyes of the child, I discover life in all its wonder and simplicity. As the complication and chaos of my mind fall away, I remember I am one with the light. So see, kumbaga ikaw magsisilbing liwanag, no? Kumbaga may makikita mo ang liwanag na yan, maging simple ka lang. Wag mo kumbaga wag ka masyadong kumbaga mag-expect, no, ng mga tao sa paligid mo na ganun din na magiging eksena sa iyo. No, kumbaga kailangan pakawalan mo yung mga bagay negatibo sa buhay mo kasi yun yung mga bagay na maghahatak sa'yo. Kaya may mga bagay na parang hindi sa'yo pumapabor kasi may mga bagay dyan na hindi pa para sa'yo or may mga bagay na parang kumbaga ipagkakalob sa'yo on the right time. Kailangan mo lang kumalma. Kumbaga nando ka sa healing process na sinasabi niya on the first place na talagang mangyayari yan in the near future. Kailangan mo lang talaga pagdaanan. Kailangan mo magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon na lahat ng mga bagay na ay pagpapala. So guys, this is a monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of Pisces. So Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading sa general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalay kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig ng gumapon na biyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!